Magandang araw mga kaibigan. Ako si Riz at welcome sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay may misteryo at ang bawat misteryo may lihim na dapat tuklasin. Kung mahilig ka sa mga kwento ng krimen, misteryo, at mga twist na hindi mo inaasahan, mag-subscribe ka na, i-like mo ang video na ito, at i-comment ang mga suggestion mo para sa susunod nating kwento. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento. Sa isang tahimik na bayan, kilala si Elias Granger bilang isang magaling na tagagawa ng orasan. Lumang relo, orasan sa pader, relo sa kamay, kaya niyang ayusin lahat. Pero isang madaling araw, natagpuang patay si Elias sa loob ng kanyang shop. Tahimik. Walang senyales ng sapilitang pasok. Pero may kakaiba. Lahat ng orasan sa loob, huminto sa eksaktong 3:17 ng madaling araw. Ang unang nakakita sa kanya ay si Oliver Reed, ang kanyang assistant. Nagulat, kinabahan at agad na tumawag ng pulis. Pero ang tanong, sino ang pumatay sa kanya? At bakit? Si Detective Lena Hart ang naatasang mag-imbestiga. Napansin niya agad ang kakaiba, pare-parehong oras ng paghinto ng mga relo. Imposible ito nang walang gumawa ng paraan. May tasa ng tsaa malapit sa bangkay ni Elias. Kalahati ang laman. Amoy almond. Cyanide. Nilason siya. Habang nag-imbestiga, nakilala ni Lena ang mga taong may motibo. Una, si Aling Halbert, ang may-ari ng inuupahang shop. Galit siya kay Elias, lagi raw itong late magbayad. Pangalawa, si Julian Smede, kakumpetensya ni Elias sa kabilang bayan. Minsan na raw siyang ninakawan ng design ni Elias. Pangatlo, isang misteryosong pangalan, Marcus Vane. Dati niyang kaibigan, pero matagal nang nawala. Lumitaw ang pangalan niya sa lumang notebook ni Elias. May sinulat si Elias. Babalikan niya ang kinuha ko. Anong kinuha? Sa ilalim ng workbench ni Elias, may trapdoor. Sa loob, isang lumang bowl. Pagbukas ni Lena, puno ito ng mamahaling relo. Lahat may pangalan at petsa. Ito ang matagal nang pinaghihinalaang iluot ng magnanakaw na si Elias at Marcus noong kabataan nila. Ngayon, lalabas na si Elias ay hindi lang gumagawa ng orasan, magnanakaw pala siya noon. Paulit-ulit na iniisip ni Lena, bakit parang masyadong kalmado si Oliver? Hanggang sa nabanggit ni Oliver. Basag yung tasa ng tsaa. Pero hindi sinabi sa publiko na basag ang tasa. Paano niya nalaman? Sa istante, may isang maliit na relo. Tumatakbo pa. 3:19 ang oras. 2 minuto ang agwat. Isang pagkakamali. Naset ni Oliver ang lahat ng relo para sabay-sabay huminto. Pero may isa siyang nakalimutang itigil. Dahil doon, nahuli siya. Umamin si Oliver. Gusto niyang kuhanin ang mga nakatagong yaman. Inunahan niya si Marcus. Nilason si Elias. Inayos ang eksena. Pero isang relo lang ang pumalpak. Nahuli si Oliver Reed, ang assistant ni Elias, matapos niyang malimutan ang isang maliit na relo na tumutok sa katotohanan. Umamin siya sa pagpatay at inaming gusto niyang makuha ang nakatagong yaman. Pero, bakit nga ba hindi pa rin lumilitaw si Marcus Vane? 2 linggo matapos makulong si Oliver, isang tawag ang natanggap ni Detective Lena Hart mula sa ibang bayan. Isang matandang lalaki, walang pagkakakilanlan, natagpuang patay sa isang abandonadong bahay. Sa bulsa niya, may isang relong bulsa na may ukit. Para kay Elias, 1,985. At sa likod ng relo, may maliit na papel. Hindi pa ito tapos. May mas malalim pa. Muling sinilip ni Lena ang lumang notebook ni Elias. May mga pahina itong nilagyan ng IEA at ginuhitan. Mga lugar. Mga pangalan. May kodigo. Isang pangalang paulit-ulit lumilitaw. A. Verano ni. Hindi ito nabanggit dati ni Elias, ni Oliver. Mula sa record, si E. Verano ay isang retiradong pulis na walang parang bula matapos ang kaso ng T4 ng orasan, taong 1987. Iyon din ang taon na biglang tumigil sa pagnanakaw sina Elias at Marcus. Bakit kaya? Sa tulong ng lumang tala, napunta si Lena sa isang lumang simbahan sa gilid ng bundok. Wala nang misa roon, pero may isang kwarto sa likod na nakapadlock. Sa loob, mga luma at alikabok na gamit. Pero sa gitna ng silid isang relo. Hindi ordinaryo.
Isang malaking orasan na may 6 na kamay. Bawat isa may pangalan, Elias, Marcus, Oliver at 3 hindi pa kilala. Sa ilalim nito may ukit. Kapag ang lahat ng kamay ay tumapat sa iisang oras, ang sikreto ay mabubunyag. Habang nakatingin si Lena, biglang gumalaw ang isang kamay. Tumapat ito sa 2:00. Hindi niya ginalaw. May gumalaw sa labas o baka may ibang gumagalaw sa anino ng nakaraan. Lumalalim ang kwento. Si Elias, si Oliver, si Marcus tila may kasunduan silang gustong itago habang buhay. Pero ang orasan, hindi kailanman nagsisinungaling. At habang gumagalaw ang bawat kamay, isang bagong anino ang papalapit. Abangan sa susunod na bahagi ng kwento. Ang lihim ng orasan, Part 3, ang oras ng hustisya. Ako si Riz, at kung gusto mo pa ng mga kwentong puno ng hiwaga at krimen, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na. Huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para wala kang ma-miss na bahagi ng ating misteryo. Dahil sa channel na ito, ang bawat segundo may tinatago.